Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagdating ko sa aking trabaho, pinatulog ko na itong alaga ko. Tingnan niyo naman yung paan niya. Oh, para makalinis ako at matapos ko na. Tapos mamaya siya na lang ang poproblemahin ko. Sa kanya na lang ako makapokus mamaya, 'di ba? Kailangan matapos ko ito. Nagwalis-walis, nagsampay-sampay na ako at ito nagmamapa ko at saka naglinis na ako sa kusina. To kapag matapos ko na is wala na siyang makain-kain na maliliit na mga baggage yan, basta inaalis ko lahat-lahat guys, yan ang ginagawa ko araw-araw. So yun nga guys, meron akong nabasa sa isang post na ang yayabang doon ng mga OFW, alipin na naman sila ng mga camel. Sabi ko, bakit ganun siya makapagsalita? Siguro hindi ito nakautang sa mga OFW kasi ganun siya makapagsalita. Ay nako, marangal po ng trabaho ang pagiging kadama, pagiging alipin dito sa ibang bansa at malaki pa yung sahod, no? Kahit nag-aalipin ka dito, at least malaki yung sahod mo dito. Hindi gaya sa Pinas, nagtatambay-tambay ka lang dyan sa may kanto, wala ka naman nakukuhang pera, ganun, at nag-dismiss ka lang, nag-marites ka lang sa mga kapitbahay nyo, wala kang nakukuha doon, no? Kahit nagpapaalipin ko, at least marangal yung trabaho ng isang OFW. At kahit saan naman guys, no, huwag na naman natin usgahan yung nagatrabaho sa yung parang nagyayaya ganyan, yung nagme-maid, huwag nyo naman silang usgahan kasi yan yung paraan nila na malinis. Kasi sa hirap ng buhay ngayon is wala tayong maanuan kung hindi lang diskarte. Kahit mahirap ang trabaho na yun, kahit magpalipin ka pa, at least tinatrato ka naman maganda, hindi ka sinasaktan, ganyan, is tanggapin mo yung trabaho na yun kaysa nakanganga ka lang, wala kang trabaho, yun. So wag tayong marami na akong narinig na ganyan, minsan sa mga nakatapos, minsan sa may mga pera din, ganyan din sila mag-isip na ganyan, mga halipin ganyan. Huwag kayong magsalita ng ganyan kasi hindi nyo pa natikman kung ano yung sitwasyon ng taong yun. Kaya nagtatrabaho ng ganun dahil yun lang yung solusyon niya at yun lang yung kaya niyang trabahuin. Sa hirap pa naman ng buhay ngayon, wala kang makukuhang trabaho Pilipinas, tapos inarte ka pa, ganun. So yan guys, no, binuhos ko lang yung kung nabasa ko lang yun sa Facebook. Tapos ito, after to maglinis lahat-lahat guys, is gagawan ko na ng pagkain yung aking alaga para paggising niya mamaya is makakain na siya. Yan yung pagkain niya, patatas, may cauliflower, tapos meron siyang, hindi ko alam sa English to, yung isang green siya na nakalimutan ko pa sa Arabic, nakalimutan ko. Yung kusa, hindi ko na alam, yung leche ba yan? Basta, tapos meron siyang squash. So yan guys, so yan ang ginagawa ko araw-araw. Ito yung ginagawa ko araw-araw. Pagkatapos nito, pwede na akong mag-dot-dot, 'di ba? Ganyan lang. Tatapusin natin ang lahat. Pwede na akong mag-dot-dot diyan. Tapos yan, umiyak pa siya, gumising siya, kaya yun, awit-awit na naman ako sa tabi niya, gumising ulit, awit-awit ako. Yan ang buhay natin dito sa ibang bansa. At saka huwag nyo naman usgan yung huwag nyo naman sabihan ng masakit yung mga OFW kasi nagtatrabaho yan sila, nagpapakahirap sila yan, iniiwan nila yung family nila para lang makakuha ng pera, ganyan, mabuhay yung pamilya nila dyan sa Pilipinas. Ay naku, hindi ka lang talaga nakautang siguro nag-utang yun siya sa mga OFW, hindi nakautang, kaya ganun yung mindset niya, ganun yung pag-iisip niya na mga alipin, mayayabang no, kaya mga alipin, siyempre magiging mayabang kami pag uwi dyan kasi siyempre pera namin is galing sa napakalinis na diba, yung pera namin. So yun lang masabi ko. Charot. So thank you. Maraming salamat sa lahat na nagbalo sa akin. Thank you very much sa lahat-lahat. And stay positive lang guys, no? Huwag kayong mag-think ng kung ano-ano. Basta stay positive and be kind na lang sa mga kasama nyo. Ganyan, mahalin nyo yung mga kasama nyo. Saka hindi naman paghabang buhay na dito tayo. So save din pag may time. So yun lang. Thank you. Tapos kakain pa ako ng chocolate nito. 'Di ba? Babay ako ng babay. Kakain ako ng chocolate for last. Thank you very much, Bobo.